Hello, dear Sagittarius! Maligayang pagbabalik at maligayang pagbisita. Welcome po sa ating channel. Ito po ang Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading November 2024 para sa sign ng Sagittarius. Agad-agad, kunin natin ano ang mensahe mo para kay Sagittarius. Apprentice of Wands. Ito ay Page of Wands sa tarot, sa traditional na tarot, pero reverse mo nakuha. Something is blocking your creativity or self-expression. Maaaring meron kang yung basic na pumasok sa isip ko ay let's say meron kang fashion statement o let's say ikaw ay member of the LGBTQ plus community pero hindi mo fully ma-express yung sarili mo kasi maaaring may mga tao sa paligid mo na tutol or hindi ka sinusuportahan, pwedeng gano'n. Pero pwede din ito na you're a student of life, meron kang gustong i-pursue, let's say career, pero tutol sa'yo yung magulang mo. Medyo younger energy, ang energy nitong card na ito, page, estudyante, student of life. Merong sinisimulang bago, marami pang kakaining bigas, pero hindi, may passion siya. Definitely meron siyang thing for last of life, kumbaga, thing for adventure, thing for life, pero merong mga tao sa paligid mo na medyo hindi hindi siya approve yung mga gusto mo mangyari, hindi siya approve sa mga tao sa paligid mo, lalo na kung yung mga taong ito ay siyang, let's say, magulang mo nga, pinapaaral ka, or pwede din partner mo, meron kang gustong gawin in life, pero sabi ng partner mo, masyado kang padalos-dalos. Huwag ka naman magpadalos-dalos, relax lang. Medyo ang napapansin ko, ilang beses na ito lumabas sa collective. Marami sa ngayon ang maraming gustong pisahan, maraming gustong gawin, pero meron sa paligid natin na hindi naman sa kontrabulate, pero medyo tinatry kang i-ground. Sinasabi na research mo muna, pag-isipan mo munang mabuti, at huwag kang magpadalos-dalos. Pero, ito na naman, alam mo, halos lahat nakuha to, the chariot in reverse. May panghihinaan ng loob, hindi sure kung saan pupunta, hindi sure sa direction na tatahakin, medyo lost and medyo confused. Merong energy na parang I wanna be out there, gusto ko tong i-explore, gusto ko tong gawin, gusto ko mag-adventure. Pero pag nasa kalagitnaan naman, parang napanghihinaan ng loob or maaaring walang clarity kung paano sisimulan o kung paano, walang follow through, kumbaga. Hindi niya alam mo din kung paano mag-follow through. Pero this is such a positive card to see. Meron chapter ng buhay mo, Sagittarius, na isasarado mo na. Oras na. Ito na, binigay ko ng lahat, ito todo ko na, isasarado ko na, kakalimutan ko na, tatalikuran ko na. Oras na para mag-venture into something new. Let's say, during the pandemic, nasa bahay ka lang, no? Pero at this point, na-realize mo, after thorough contemplation, na-realize mo na it's time to wield that one. It's time to take action. Wala nang takot, wala nang masyadong pangamba. Siguro kung may pangamba, 40% na lang ganun. Pero desidido ka na. Desidido ka na para magsimula ng panibago. Tingnan mo siya, may Ouroboros pa na bumabalot sa kanya, snake, infinity sign, uh, full exploration of the self, full expression of the self, embracing vulnerability. Maaaring for the longest time, yun nga, sa bahay ka lang, no? Ngayon, parang desidido ka na to come out of your shell. Desidido ka na to say yes sa isang offer na say consultancy. For the longest time, nagdadalawang isip ka na tanggapin ang offer na ito kasi feeling mo hindi ka equipped, wala ka nang alam. Pero, ayan na ang pagkakataon o maring wala mang offer sa ngayon o walang pagkakataon pero handa ka na. Yung loob mo buo na para mag-venture into something. Siguro kung dati ay chill ka lang na hindi masyadong kumikita ng malaki, ngayon parang desidido ka na maging mukhang pera. Desidido ka na para mag-ipon para sa sarili mo. Desidido ka na para, let's say, nalulong yung iba sa inyo or may partner, kung cross-watcher, may partner na Sagittarius na nalulong sa bisyo, nalulong sa gambling,
Pero ngayon, desidido ka na natalikuran ang gambling at desidido ka na para magsimula ng healthier relationship pagdating sa pera. Maaaring meron kang earth sign na partner or pwede din yung mami mo yan, Taurus, Virgo, Capricorn. Medyo hindi stable when it comes to home life or finances. Pwede din na nawala ng pera, na iwaldas ang pera. Pero with this universe card, ito ay world card in the middle of, maaari, handa ka ng tumaya. Tumaya, hindi ulit sa gambling, pero tumaya sa sarili. Kung for the longest time, feeling mo hindi ka ready na gumawa ng isang life-altering decision, gagawin mo na siya ngayon kasi alam mo na para sa ikabubuti mo siya. Maraming cards dito tungkol sa pera, finances, so maaaring career, nag-iisip na mag-aral muli, pwedeng ganun. Kung for the longest time, work from home ka nga, mag-venture ka into consultancy, mag-aaral kang mabuti, at pag-aaralan mo yung ropes. You will learn the ropes of the trade, at gagawin mo ang lahat para maaral yon. Maaaring nagdadalawang isip ka to venture into consultancy or to venture into a new role pa. Maaaring dati kasi naloko ka na ng ibang tao. O pwede din yung iba sa inyo, itong tapatan na card na to, pwedeng meron kang kadil dati na cancer, tas niloko ka. O pwede din na napanghihinaan ka ng loob kasi you have been cheated on in the past and gusto mo nang makawala doon. At sa gitnang-gitna niyang universe na yan or world card, ikaw ay parang gagawin mo ang lahat para lang mabago na yung sitwasyon mo sa buhay. O para magbago na yung environment, magbago na yung lumang pananaw, magbago na yung, kumbaga, ikaw na gagawa ng paraan para mabago ang swerte mo. Alam mo yun, parang siguro for the longest time, iniisip mo, ang pangit ng tadhana ko, totoo ba talaga yung tadhana? Parang wala akong control. Pero this year, or towards the end of the year, at sa susunod na taon, magdedesisyon ka na, ako na ang gagawa ng swerte ko. Handa na ako. Handa na ako na lumaya sa sitwasyon na hindi naman swerte ang dinulot sa akin. Maaari din na iba sa inyo ay aalis sa isang relasyon na puro pandaraya, o aalis sa isang relasyon na masyadong mapagwaldas. Marami kang nagastos sa relasyon na yun kasi ewan ko, dinaya ka, niloko ka, pwedeng ganon. Virgo, maaaring Virgo ang nagwaldas ng pera mo. Pwede din na yung iba sa inyo mag-soul searching, ganyan. Kasi masyadong mapusok and go-getter si Sagittarius. So, ang natutunan niya throughout the years, natutunan niya na parang ayoko na sa sitwasyon na ganito na lang, na hindi na nakabubuti para sa akin. So, mag-venture siya into something na pag-iisipan niyang mabuti. Kung parang kumbaga i-reverse engineer ni Sagittarius, ano yung nagawa kong tama, ano yung nagawa kong mali, handa na ako sa new chapter ng buhay ko, ano yung mga dapat kong iwasan. So, yung iba naman sa inyo, since ito traditional meaning nito is wedding, completion, something will be completed, celebration. Maaaring yung iba sa inyo matagal na nasa long-term partnership na, at malakas ang malakas ang drive mo para magsimula ng bagong proyekto. Alam mo yun, malakas yung drive mo na magsimula ng panibago, pero aware ka din na hindi ka pwedeng basta-basta. You have that wisdom na hindi basta-basta magpapadalos-dalos. So, maaari din na sa itong panahon na to ay gagamitin mo para pag-isipan ng mabuti kung ano yun ba na kabubuti para sa iyo. Alam mo yung misnarado ka ng chapter ng buhay mo pero hindi ka basta-basta tatalon o gagawa ng isang bagay. Gusto mo steady lang, gagawa ng isang bagay. Although go-getter ka, ayaw mo magsimula without thinking it through. Alam mo yon? Kasi sa lahat ng cards mo dito, ang supporting card para dito sa new idea na ito or new energy or having that lust for life na walang plano-plano, go lang ng go-getter, gawin lang natin yan. Ang sumusuporta doon ay puro pentacle, stability, pag-iisip, methodical, pragmatic, kumbaga data-driven, pag-iisipan mo munang mabuti kung ano yung
nag-work na, kung ano yung mag-work, magre-research ka muna at hindi ka basta-basta magpapadalos-dalos. Maraming page, dalawa ang page mo. Ito page of page of wands, ito page of pentacles. May nais na magsimula. Parang student of life kasi ang page, may pag-aaral. Pero meron ding may kagustuhan na magsimula ng panibago since nakalagpas na or makaaalis na sa isang sitwasyon na matagal nang parang naghinder or pumigil sa'yo para gawin yung gusto mo. Maring yun nga na loko ka nung nakaraan pero mag-iisip ka muna. Mag-iisip ng mabuti. Maaari din na yung mga tao pwede din kasi na ano yan anak mo, tas asawa mo, ay meron silang hindi tutol nga. Tutol sila sa decision mo na mag-venture into something new. Kasi they all care about security and ayaw nila magpadalos-dalos ka. Ayaw nila na gumawa ka ng isang bagay na maaaring hindi ka mag-benefit or hindi beneficial in the long run. Maaaring, I kind of feel like partner mo to, maaaring mas matanda siya sa'yo. If not, much wiser than you. Uh, Alam mo yun, hindi kayo nagkakasundo sa maraming bagay, probably because magkaiba kayo ng approach sa pagdedesisyon sa buhay. Ikaw yung go-getter, siya yung methodical. Pero nakakatawa dun, siguro yung iba sa inyo, itong taong to, siya yung tipo na nag-a-advise siya pero hindi niya naman din sinusunod sa sarili niya. So parang ikaw sa loob-loob mo, parang kumbaga, ang kapal ng mukha mo para bigyan mo ako ng advice, hindi mo nga ginagawa yung sarili mong advice, yung ganun. So, kailangan mong, kailangan pong patunayan pa yung sarili mo dito sa tao na to. If hindi siya ganun, pwede din naman na siya yung inubos mo yung pera niya. Pwedeng gano'n yung iba sa inyo. Naubos mo yung pera niya. So, ikaw yung umubos ng pera niya. So, ngayon, gusto mo na yung bagong chapter ng buhay mo is more of a healthier relationship sa pera. Tatalikuran mo na yung dating hindi nakatulong sa'yo. Nag-complicate pa nun kasi nga merong maaari ng loko sa'yo, na-scam ka ng ibang tao, ginamit mo yung pera nito para sa ginamit mo yung pera ng ibang tao. Maaaring pamilya mo, asawa mo, friend mo, pero feeling ko close sa'yo itong taong to eh. Maaaring nanay or immediate eh. Ang nararamdaman ko energy sa kanya, immediate. So, maaaring asawa mo. Ginamit mo yung pera nila, hindi mo sinasadya na scammer pala yung pag nag-investan mo. So, throughout those years, nagkaroon tayo ng hindi magandang relationship sa pera. Etong November, mukhang meron ka na namang gustong i-explore na bagay, pero much wiser ka na ngayon. Maaring yun nga, tinalikuran mo na yung unhealthy relationship mo sa pera, pero meron ka na namang gustong simulan. Pero instead of jumping into it, medyo mas pinapakinggan mo na ngayon yung sinasabi ng mga tao o pinapakinggan mo na yung inner wisdom mo. Magpag-iisipan mo ito ng mabuti at very cautious ka na o nag-iingat ka na sa mga tao na nambubutol para sa'yo. Malakas ang Sagittarius, malakas ang inner, yan, urge na gumawa ulit ng bago, magsimula ng bago. More on parang manic eh. Kumbaga sa may bipolar, nasa manic episode ka. Hindi ko sinasabing bipolar ka. Pero kung alam natin ang sitwasyon ng mga may bipolar disorder, ganun usually. May period of depression sila, pero may manic episode sila. Yun yung parang go lang ng go. They have that thirst for life. They have their lust for life. Sobrang, go lang ng go. I'm not saying it's a bad thing. Pero, bahala ka nang i-assess yun. Pero yun yung energy nun ba? Yung sinasabi ko lang yung energy ng mania. Nandun ka sa period na yun, birthday mo pa, magbe-birthday ka pa. So, end of November, magbe-birthday ka. So, pinapanood mo to end of November, happy birthday, Sagittarius. So, maaaring nandun yung manic, gusto mong magwaldas, may gusto kang gawin. Parang bago magtapos yung taon, gusto kong magawa to. Pero ngayon, mas life-altering siya eh. Merong mga taong tututol doon. Pero hindi ko sinasabi na magiging successful yun.
wala sa cards mo ang success. Ang magiging successful lang na nakikita ko is, yun nga, will close a chapter, magiging careful na sa mga budol people. Pero, an ultimate challenge is, maaaring meron siyang investment na kalakip, mawawalan ng pera, o malaking bagay yung may nawala ng pera dati at malaking bagay yun sa magiging decision mo moving forward. Maaaring kailangan mo pang improve yung sarili mo kasi nga nagkamali ka na dati at medyo iffy na yung mga tao sa paligid mo na um, ayoko mang sabihin pero yun talaga yung word. Iffy na sila or nagdadalawang isip na sila na suportahan ka kasi nag-fail na dati. So, hindi pa sila sure kung 100% they would go all in sa plano mo. So, kunin natin kung ano yung gustong sabihin sa'yo ni Universe. Mensahe para kay Sagittarius. Medyo nawawala na yung ilaw ko. Pasensya na. Pero sana kita niyo pa rin yung cards. Mensahe ni Universe para kay... Ay, para kay Sagittarius. Mensahe para kay Sagittarius. Mensahe. Okay, may lumipad na isa. Unconditional self-acceptance. Alam mo, kung meron mga tao na hindi naniniwala sa'yo, ikaw, sarili mo ang pinakadapat maniwala sa sarili mo. Maaaring nagkamali ng mga nakaraan, pero kung hindi ka mapatawad ng ibang taong importante, ay mapatawad mo ang sarili mo. Hinog ka na para magsimula ng panibagong chapter. Huwag ka nang lumingon sa nakaraan. At kung meron mga tao man na hindi parang ano yan, ginajudge ka pa rin based sa previous actions mo, hayaan mo sila kasi the only person na kailangan makapagsimula at manalig sa'yo ay ang sarili mo. It's a raven here. Kung ano lang yung kung ano yung meron ka, tanggapin mo yun unconditionally. At wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Okay? So, iwan ko na yun doon, Sagittarius. Thank you for being here and I hope to see you next time. My name is Ace. See you soon. Bye!